Magandang araw, bagong Pilipinas! At welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP, kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Maging ang mabubuting ginagawa ng ating mga active partners sa komunidad, ang kanilang mga programa at advokasya na naglalapit sa komunidad at sa mga mamamayan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente, Radio and TV Section Chief, ICDD PKG. Samahan niyo kami sa isa na namang episode ng Straight from Team PNP sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina H. Guzman. Muli, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to, mapalad tayo at makakasama natin walang iba kundi ang President and CEO ng Maharlikang Pilipino Awards na walang iba kundi si Miss Benilyn Amigo Molina. Ma'am, magandang araw po sa inyo and welcome po dito sa Straight from Team PNP. Magandang umaga, Yes po, ma'am. Captain Chick, Yes and po. thank you for welcoming me here. Yes, ma'am. Ma'am, bumati muna po tayo sa ating mga manunood. Magandang umaga po at sa lahat ng nanonood ngayon sa Straight from PNP. Yes, ma'am. Ma'am, bago tayo magsimula sa una nating katanungan, ano po ba ang Maharlikang Filipino Awards? Ang Maharlikang Filipino Award ay isang award-giving body na nagbibigay ng recognition o parangal sa mga natatanging Pilipino na nakakakitaan natin na nag-e-excel sila at their own field, na ito yung mga taong may pagmamahal sa bayan, Yes diba? po. Nag-i-inspire sa marami. Tapos nagiging syempre angat dapat dito yung pagiging huwaran, Yes na po. pagiging Modelo po. modelo. Nakakarami. Oo, at may integridad. Yes, Yan. number one po yung may integridad Yes. talaga. Isa yun sa mga nagiging parameters po natin Mhm. para piliin po ang mapaparangalan dito sa Maharlika Mhm. Awards. Ma'am, ano po yung mga layunin po natin? Bakit po na-create itong Maharlikang Filipino Awards? Bakit natin sila naisipang mabigyan ng parangal? Marami sa atin dito, no, na hindi talaga nabibigyan ng pansin. Totoo po. No? So, kami yung mga katulad namin na award-giving body, ito yung mga parang tap on the back dun sa, kumbaga may ginagawa kang isang bagay na akala mo walang nakakapansin, na akala mo hindi worth it tong ginagawa mo, pero once na may tao palang nakapansin, iba yung pakiramdam mo, di ba? Yes, So, totoo mas po. lalo mo pang gagalingan, mas lalo mo pang pagbubutihin, at ikaw na yung magiging inspirasyon sa marami. So, yun. Napakaganda po talaga na, iba kasi talaga po yung nabibigyan ng suporta. Yung mga taong akalain nilang hindi ganun kahalaga ang kanilang pamamaraan upang makapagbigay ng serbisyo. Kasi parang normal lang na araw sa amin na ginagampanan ng aming tungkulin. Pero may mga award-giving body po katulad po ng Maharlikang Pilipino na nakakakita at nakakapansin yung mga akala naming ordinary naming gawain. Ma'am, may alam po ba kayong mga kwento na since nabuo po itong Maharlika Awards na ito, ano po yung naging inspirasyon nyo? Bakit nyo po ito binuo? Aside from giving us, syempre, tap at our back, ano po yung nagbukas sa inyo ng kaisipan? Bakit po napasimulan itong Maharlikang Filipino Awards? Actually, nag-start kami 6 years ago, bago mag-pandemic eh. Doon namin to sinimulan kasi parang pakiramdam, doon kami nakaisip na ano kaya yung pwede nating gawin para ma-boost yung mga tao na makapagsimula ulit. Kasi di ba nung pandemic sobrang down Yes lahat, po. hindi alam kung paano magsisimula ulit and all. So doon siya nagsimula. Yes. So from there,
nag-start kaming i-recognize itong mga tao na to. Tapos, mga priceless yung nagagawa. Ito para sa akin, tong ginagawa namin na to ay mga priceless na bagay to sa isang tao. Kasi, um, may mga taong, alam mo yun, na hindi natin alam kasi yung pinagdadaanan ng bawat isa. Totoo po. So, may mga lalapit sa amin na sobrang down daw nila nung time na yun. Tapos biglang naka-receive sila ng ganung na parang sobrang buti may mga katulad nyo. Kasi kung wala kayo, sinong gagawa nito sa amin? Totoo po. Yan. So, sobrang yung mga ganun. Tapos yung tipong, yung iba na, kumbaga, feeling nila, wala na silang career, walang ganito. Pero Yes once po. nung na-recognize, parang yung mga tao, parang lumakas ulit yung negosyo nila dahil parang pinagtiwalaan yung Totoo yung po. negosyo nila or yung kung ano man yung kung nasaang craft sila. So may mga celebrity din tayo o mga nasa entertainment field na noon wala na silang mga career, walang nagbo-book na mga tapos parang nung ni-recognize sila ngayon, nagtutour na sila ulit around the world, may mga kumukuha sa kanila. So, mga ganun. Yung mga bagay na ganun, priceless yan. At saka kahit pa lumipas yung panahon, parang we're creating legacy, Yes no? po, ma'am. No, yung mga ganyan na bagay. Yes, ma'am. Talagang totoo po yung sinabi niyo. During that pandemic days, huminto talaga ang mundo. At kapag working ka at that time, tapos na-stop yung mundo, parang ang hirap talaga i-adjust. Ma'am, mabalik po ako sa aking katanungan kasi very curious po ako. Napakalaki po kasi nitong Maharlika Philippine Awards. Title pa lang, ma'am, Maka-Pilipino na. Sino-sino po ang nasa likod Mga ng nakaraan. mga nakaraan na kasama ninyo sa award-giving body na ito? Mm. Actually, nagsimula kami ng ilan lang, and then every category ng bawat halimbawa, iba-ibang field, 'di ba? Yes po. Meron tayong mga representative na tinatawag na Council of Advisors. Yes, ma'am. Yan. Yung mga naparangalan namin sa mga nakaraang taon, katulad nila General Esperon, isa yan sa naging awardee namin noon, and then magkasabay sila. Actually, he is outgoing, tapos incoming si Prof. Clarita Carlos as National Presidential Advisor. Yes. So, during that time, sila yung naging presenter namin ng Maharlikang Filipino. Awardee rin namin before sila RDR, sila Real Talk Darbs, and may mga sa field ng mga entertainment naman, sila Andrew E., sila Miss Lani Misalucha, Yes po. mga yan. So, basta lahat ng mga nagiging inspirasyon sa kanilang mga field. Yan yung mga nire-recognize natin. Ma'am, sa mga binahagi niyong kwento, matataas na tao po talaga ang naparangalan dito sa Maharlikang Filipino Awards. Ma'am, ano po ang patuloy na inaasahan ng mamamayang Pilipino sa Maharlikang Filipino Awards? Ano po ang future nito? Umasa po kayo na mas lalo naming gagalingan at mas lalo pa naming susiriin yung mga aming binibigyang parangal. And then, sobrang excited kami this awarding Yes, sa ma'am. June 30 kasi just yesterday, tumawag sa amin si Jose Marichan, Yes and po. he will receive the award personally sa Maharlikang Filipino. And then, marami rin tayong mga kilalang sets of awardees ngayon, alam mo naman, at kasama rin yung, syempre, Yes, po. ang PNN Yes, po. and PNP, si at General Guzman, di ba? Ang aming director Ang inyong po. director. Ma'am, congratulations. Isa po pala kayo sa awardee at magkikita po pala kami muli sa Okada, sa Manila. Okada, Manila. Ma'am, alam ko pong marami pa po tayo talagang pag-uusapan. Bigyan niyo na lamang po kami ng konting mensahe po para ma-reiterate po sa ating mga televiewers ng Straight from Team PNP. Maaari niyo po silang imbitahan na maging parte po ng Maharlikang Filipino Awards. Yun po.
iniimbitahan po namin kayo sa Maharlikang Filipino Awards. Kung meron po kayong inonominate for Maharlikang Filipino, mag-message lang po kayo sa page namin, and then baka on the next event namin ay makonsider po namin yung nomination ninyo. But for now po kasi medyo cut off na po tayo at naisettle na po natin yung mga dapat nating parangalan for this June 30. Sana po magkita-kita po tayo. Kita-kita po tayo at sa susunod po na screening, pwede po mag-nominate tayo sa Apo. Pwede po kayo Filipino. mag-message lang for whole year dun sa page namin na continuous naman yun. Yung next year naman yung kasunod natin for this is annual Maharlikang Filipino. Yes po. Doon nakukulangan na po tayo sa oras. Dahil nabanggit yun na po, dahil continuous naman po to taon-taon at talagang binabasa po ninyo kung ano po yung mga ninominate. May mga requirements po ba? Ito Para yung, sa susunod na taon? bali next year ay 7th year na yan. So, meron dong may mga pinapa-fill upan. Kapag may ninominate doon, may mga hinihingi kami sa mga ninonominate para ma-review at mapag-aralan ng council kung anong if they will pass or Yes po. Makikita po natin ang requirements doon po sa page po ng Maharlikang Filipino Awards. Ayan ma'am, maraming salamat po at napaunlakan niyo po kami dito sa Straight from Team PNP. At talaga pong nakakatuwa at nakakataba po ng puso. Ngayon pa lamang po nagpapasalamat na kami sa inyo at napili niyo po kami na maparangalan on June 30. deserving naman kayo. At Yes, dahil ma'am. doon, palakpakan natin yan. Yes po. Kita-kita po tayo on June 30, ma'am. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente, at magpapatuloy po ang Straight from Team PNP sa ilang saglit lamang. Credit card fraud. Credit cards make life easier. With the use of credit card, consumers enjoy the convenience of shopping online, paying bills, and ordering food and groceries without hassles. Unfortunately, as technology advances, credit card fraud schemes have also become more sophisticated. Credit card fraud is technically an identity theft, where an individual uses someone else's credit card information to charge purchases. The common modus includes phishing, vishing, and smishing. Phishing. The fraudster sends a fraudulent message, often appearing to be from a legitimate bank or money remittance, to trick the recipient into giving sensitive information like passwords, banking details, or other confidential data. Vishing or voice phishing. The fraudster uses phone calls to obtain sensitive information such as passwords or credit card details by pretending to be a trusted entity such as a bank or government agency. Smishing. The fraudster sends misleading text messages to deceive victims into believing a message is from a trusted source, convincing them to provide exploitable information or access to their mobile devices. Credit card intercepted by courier or delivery rider. The courier or delivery rider unlawfully takes possession of a credit card during the delivery process. Skimming devices. The criminal installs skimming devices on ATMs, gas station pumps, or point-of-sale terminals to capture credit card information during legitimate transactions. Credit card cloning. The criminal illegally creates a counterfeit copy of a legitimate credit card by stealing information through skimming, data breaches, or phishing. The cloned cards is used for unauthorized transactions, causing fraud and financial loss for the cardholder and bank. The PNP Anti-Cybercrime Group, as the frontliner defender against digital threats in the country, fulfills its mandates by assisting victims in applying for cyber warrants from courts and in filing cases with the concerned prosecutors. The operating team will prepare the necessary documents. After the operation, the investigator on case files a case to the concerned prosecutor. If the case necessitates cyber warrants,
the investigator on case will apply for a warrant to the concerned court. This is to obtain relevant information necessary in filing a case. It can be a warrant to disclose computer data or warrant to search, seize, and examine computer data. Don't be a victim of credit card fraud. Protect yourselves by following these steps. Monitor your accounts regularly. Use strong and unique passwords. Enable two-factor authentication. Ignore unverified emails or messages and calls from unknown numbers. Use secure websites for online shopping. Avoid public Wi-Fi for financial transactions. Keep your credit card information private. Report lost or stolen cards immediately. Review your credit report regularly and use credit alerts and notifications. Report incidents of credit card fraud to the PNP Anti-Cybercrime Group through the following channels. PNP Anti-Cybercrime Group, watching over you on the cyberspace. Magandang araw sa ating mga manonood or televiewers ng Straight from Team PNP. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa, mapalad po tayo at makakasama natin ang isa sa esteemed awardees ng upcoming Maharlikang Filipino Awards 2026 na walang iba kundi si Attorney Rani Angeli Supnet-Veran. Welcome dito sa Campo Crame at masayang-masaya kami dito sa Straight from Team PNP na makasama ka namin ngayong araw, Attorney Rani. Thank you, Kuya Iton. Thank you, Straight from Team PNP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kapulisan. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Attorney Rani Angeli Supnet-Veran ng Supnet-Veran Law Firm. Ako po ang managing partner ng Supnet-Veran Law Firm. So, Attorney, alamin namin kung ano yung reaction mo, no, nung malaman mo na isa ka sa mga awardees ng Maharlikang Filipino Awards 2026, Attorney. Nagulat, at the same time, masaya because it was so unexpected. Kasi yung mga line-up, yung mga talagang awardees, kung tutuusin, sila po yung mga tinitingala sa ating bansa. Di ba? Sila po yung talagang merong nagawang significant na mga contribution sa ating bansa. So, nung nalaman ko pong isa po ako sa awardees, talaga pong abot ang pasasalamat na ako ay naging awardee ng nasabing prestigyosong award, Maharlikang Filipino Awards. Kaya po thankful ako kay Ma'am Benny na na-recognize po niya nung Aura Productions yung mga, kumbaga, yung mga contributions po ng aming law office sa komunidad. Wow. For question 3, Attorney, maaaring ibahagi yung highlight ng iyong karir po, no, bilang abogada, gayon din yung mga pagtulong po na ginagawa mo sa mga mamamayan at sa ating komunidad. I think isa sa mga bagay na nagpanalo sa'yo, Yes, po. Attorney Ren. So, for my 11 years of practice, hindi po natin nakakalimutan tumulong sa mga ordinaryong mamamayan. Lagi po ang aming opisina, minsan kasama yung mga local communities, local government units, nagkakandak po kami ng free legal service. Para hindi lang, kumbaga yung hustisya, hindi lang po ito para sa may mga pera. Diba usually yan yung sinasabi. So our firm, we make sure na kung kahit wala kayong pambayad sa pribadong abogado, makakamit mo yung dapat. Yung hustisyang para sa iyo, yung serbisyong legal na natatanggap ng may mga kakayahang magbayad ay matanggap din po ng mga taong wala pong kakayahang magbayad. Kumbaga, Attorney, hustisya para sa lahat, no? Yes, sir. Opo. Maraming salamat for that idealism, Attorney. you, sir. Opo. So, paano niyo po patuloy na may inspire yung ating mga manonood, like yung mga kabataan po natin, na patuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, maging sa bansa po? Mhm. Very timely topic kasi yung paggawa ng kabutihan ngayon sa ating bansa. Lalo na sa mga isyong kinakaharap ng gobyerno, di ba? Medyo alam natin at conflict, di ba? Ang dalawang bagay. So,
I would inspire, younger generation na magkaroon tayo ng responsibility and integrity. Once that we have those character, yung pagmamahal natin sa bansa, I believe we can all make a change. Kung baga, yung inaasahan po nating improvement ng bansa, I believe makukuha po natin yan. Basta maging mabuti tayo sa kapwa, maging matulungin, maging responsableng mamamayan, at higit po sa lahat, dapat may integridad po. Parang yung logo ng PNP. Wow. Opo. Attorney, kumbaga, no, yung pagsulong po, yung pag-asenso ng isang bansa ay nakasalalay din doon sa sama-samang character Oh, building yes, din, sir. no? Opo. At yung character po ng Yes, mga opo. mamamayan. Ano po yung patuloy na maaasahan sa inyo ng ating mga taga-subaybay at ng mamamayang Pilipino, attorney? Yung pong readiness naming tumulong sa lahat, maaasahan nyo kami. Bukas po yung aming opisina sa mga taong gustong makakuha ng legal services at gustong makamit yung matagal nang hinihintay na hustisya. Kasi naniniwala ako na kaya namang gawin. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng maraming pera. Ang mahalaga, merong handang tumulong sa inyo. Wow. Attorney, ipasok ko lang po to sa mga nais dumulog, let's say, ordinaryong mamamayan, doon sa law firm nyo, no? Saan po sila maaaring pumunta, attorney? Para madali, they can visit po our Facebook page. And then, nandun naman po yung address ng office. We have 2 branches. Isa po sa Quezon City, isa sa Montalban, Rizal. So, our Facebook page po is Supnet Veran Law Firm. Ano po yung masasabi nyo sa ilang awardees ngayon dito sa Maharlikang Filipino 2026 po, no? Merong police, doktor, abogado na tulad nyo at ilang successful po nating kababayang Filipino. Kumbaga may diversity. Oo, nakakatuwa kasi yun nga. Lahat po ng propesyon na nakilala sa komunidad ay kumbaga kinikilala po ng Maharlikang Filipino awardees. Hindi po sila nakafocus lang sa isang Sector. sa isang sector, hindi sila political sector. Kinikilala rin po yung mga private individuals na talaga pong sa tingin nila nakapagbigay po ng value sa community. Kaya masaya po ako na naging parte po talaga nito. Kasi madami po na kinikilala kong tao, makakasama ko po doon sa event. Attorney, sobrang bilis ng oras. But congratulations and kudos Thank you. sa lahat po ng adhikain mo buting adhikain at gawa, no, para sa mamamayang Pilipino, lalo na doon sa mga ordinaryong Pilipino, attorney. So any parting and important words that you'd like to reiterate po among for our televiewers ng Straight from Team PNP at mensahe nyo rin po sa ating kapulisyahan, attorney. And you may invite po for this upcoming event, attorney. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Straight from Team PNP sa inyong pag-invite sa akin sa inyong show. Salamat po sa mga kapulisan natin na nanonood. Salamat po sa pagpapanatili po ng kapayapaan sa ating bansa. Napakalaking tulong po ito, lalo na sa aming mga private citizens na maramdaman namin paglabas ng bahay, safe po kami. Kaya maraming salamat po sa buong PNP team. At sa mga nanonood po, maraming salamat po. Iniimbitahan po namin kayo sa darating na June 30 sa Okada, Manila. It can be viewed online para po masaksihan po ang gaganaping Maharlikang Filipino Awards. Thank you, Kuya Iton. Thank you for inviting me on this show. Ako po, maraming salamat din, attorney, and hopefully meron pang part 2, part 3 at sa Sana mga po. susunod na pagkakataon. Thank you po, Thank you attorney. po, thank you. Thank you po. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin dito sa Straight from Team PNP. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion at makita-kita po tayo sa nalalapit na Maharlikang Filipino Awards June 30, 2026 sa Okada, Manila. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na kwentuhan, talakayan at napapanahong impormasyon at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito pa rin ang inyong programang
Straight from Team PNP.